Tinupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na magbabalik sa Bicol Region para maghatid ng tulong at serbisyo para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Lubos na nagpapasalamat ang libo-libong magsasaka, mangingisda at pamilya na nakatanggap ng ayuda. Namahagi rin ng tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan para sa muling pagbangon ng mga biktima ng kalamidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Matapang dahil Uragon daw si Mang Alfredo pero napatiklop siya at humagulgol na lamang sa sinapit ng kanyang sakahan sa Legazpi, Albay na pinalubog ng baha dulot ng Bagyong Christine. Hindi naman bininta. Kulang pagkain. Paano po ngayon yung Pasko niya, sir? Wala lang. Pero ngayong araw nakakita ng pag-asa si Mang Alfredo. Sa muling pagbisita kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bicol, matapos hagupitin ng Bagyong Christine ang rehiyon, nag-abot ng 50 milyong pisong tulong ang presidente sa probinsya ng Albay. Nakatanggap ng ayuda ang 5,000 magsasaka, mangingisda at pamilya sa 18 bayan at lungsod sa probinsya na tinamaan ng Bagyong Christine. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahat ng panibagong simula. Makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Panglima ang Bicol sa mga rehiyon na may pinakamataas na produksyon ng palay. Pagsasaka ang isa sa mga pangunahing hanap buhay rito. Kaya nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling makabangon at makapagsimula ang mga magsasaka sa rehiyon na naapektuhan ng Bagyong Christine. Pinagkalooban din ng TESDA ng papalo sa 80 million pesos na halaga ng scholarship grant at training support fund ang mga biktima ng sakuna. Hindi na napigilan ng ilang benepisyaryo na yakapin si Pangulong Marcos sa galak at tuwa. Laking pasalamat nila sa tulong na personal na iniabot ng presidente. Malaking tulong ang 10,000. Magabili na kami ng mga kailangan. Nagpapasalamat ako sa assistance na binigay ni BBM kasi malaking tulong na po. Malaking tulong po sa amin, pati sa mga kabarangay ko. Nakaraang linggo lamang naghatid ng 130 million pesos na iba't ibang tulong sa Albay, Camarines Sur at Naga si Pangulong Marcos. Tinutukan niya ang mabilis na distribusyon ng relief goods at rescue operation. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanapbuhay, lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin. Sabi ni Albay Acting Governor Glenda Bungao, patunay ito na prioridad ni Pangulong Marcos ang kapakanan ng mga naapektuhan ng kalamidad, lalo ng mga nasa sektor ng agrikultura. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga Uragon na Bicolano. Bukod dyan, tinututukan ni Pangulong Marcos ang solusyon sa mga problemang maaring lumitaw dahil sa climate change. Inatasan niya ang DPWH para gumawa ng mga dekalidad, ligtas at matitibay na infrastruktura. Pinadali ang akses sa pondo ng NDRRMC para magamit sa panahon ng emergency at muling naglaan ng pondo para sa Quick Response Fund upang matiyak ang walang patid na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Nangako rin ang presidente na hahanapan ng pondo
pondo mula sa kanyang tanggapan para matulungan ang ating mga kababayan sa pinakamalalayo at liblib na lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Kalezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.